Hello guys, good morning. So for today's video po, may nagtanong sa atin, Sir, ano po ba yung page access sa FB or Facebook? So let's go. So ang unang gagawin natin guys, punta tayo sa ating Facebook page. At dito makikita natin yung professional dashboard. Sa ibaba nito guys, meron tayong makikitang tools. At nandito yung page access na sinasabi nila. Ang nakalagay dito guys, invite people to help manage your page and control who can access it. So ibig sabihin guys, ito po yung magiging admin o kayang mag-control sa ating mga Facebook pages. So ang gagawin natin guys, mag-add new lang po tayo dito. Or depende na po sa inyo kung saan dito sa dalawa. Kasi meron ditong people with Facebook access or people with task access. So itong sa task guys, ito yung kayang kumontrol sa lahat. Yung pwede niyang mag-post, mag-delete, o anong gawin niya sa iyong page. At dito sa ibaba guys, yung people with task access, limited lang po ang kanyang kayang ma-access sa ating Facebook page. So pindutin natin yung add new. At dito guys, may makikita tayong kung ano yung ibig sabihin. So any action that you take as this page, including on ads or when checking into a location, may be visible to anyone else who manages it. At meron ding anyone with Facebook access will have a share experience including your feed and your notifications for this page. However, each admin will see ads that are personalized to them based on their activity across Meta product. So pindutin natin tong next. At dito guys, i-search natin kung sino o ano yung account na pwede nating gawing another admin sa ating Facebook pages. So sa akin guys, ayan. So may napili na po ako guys. So ang gagawin natin, i-check natin tong allow this person to also have full control. Anyone with full control can give access to others. Remove anyone from the page including you or delete the page. So ang ibig sabihin guys, pwede siyang mag-remove ng another admin sa ating Facebook pages. So for example, may tatlo tayong admin sa ating isang Facebook page. Pwede niyang i-remove yung dalawa at mananatili siya na lang yung ating admin. At pwede din siyang mag-delete ng ating pages. So, ang purpose nito guys is para safety po ang ating page. For example, yung isang admin natin ay nagkaroon ng violation at na disable yung ating personal or profile na Facebook account. So, may isa pa tayong backup na admin. So, pwede pa tayong maka-post, maka-share, like, and comments, or maka-upload ng ating mga videos sa ating pages. So, give access lang po tayo. At dito guys, ilalagay natin yung password ng ating Facebook. Confirm. So yan guys, magsisend po ng invitation si Meta sa Facebook na ating ginawang admin. So meron po siyang 30 days na invitation expiration. So dapat ma-accept po niya or makita niya agad yung ating invitation para magiging ganito. Tatlo na yung ating admin sa ating iisang Facebook page. Sinadya po yan guys para if ever na magka-violation ng ating main profile Facebook ay meron pa tayong isa o dalawa na backup. So ito yung minsan na nagiging problema po kapag na disable yung or na suspended yung ating main profile
Facebook. So, yan lang po ang may tuturo ko at maraming salamat. Bye-bye.